na dumarating lang po sa akin yung timing, yung beating. Kaya gumaganyan-ganyan din ako. No? Pero pakiwari ko, alam ko maganda ang mensahe ng inaawit. Ano? Purin po ang Panginoon. Now, dire-diretso na po tayo. Ang ating tema, saan nauukol ang iyong buhay? Saan nauukol ang iyong buhay? Yan ang ating teksto, Filipos 1:20 hanggang 21. 2 talata lang po yan. Ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon at lalo na ngayon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan. Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Pagkaganda-ganda po. Ano po? Sumandali po tayong dumulog sa pananalangin. Amang banal, marami pong salamat muli. Pagpalain mo po, basbasan ang bawat sa amin. Gayon din Diyos ang iyong katotohanan na aming pagsasalo-saluhan ngayong umaga. Pagpalain mo po, O Diyos, habang kikibahagi kami, O Diyos, sa bahagi ng katotohanan pong ito, na makita po namin, Ama, ang bahagi ng aming mga buhay na kung saan, O Diyos, naroon po ang tunay na kapakinabangan. Bless mo po ang bawat sa amin. Sa pangalan na ito, sa Kristo. Amen. Amen. Noong panahon na magbiyahe po ako ng Palawan, Southern Park po. Northern Park po tayo. Southern Park, unang assignment po. Ano po? Sa bahagi ng trabaho, nasa sentro ako ng paglilingkuran, pero ginusto ko pong magkaroon ng trabaho, ano po, mismo sa Maynila. Pero hindi ko akalain na yung plano ng may-ari na kausap ko, doon po yun, milyonaryo. Personal ang application ko po sa kanya. Isa siyang Kristiyano, kaya po niya ako tinanggap. Sabi niya, hindi kita direktang may papasok dyan. Kung gusto mo, magsimula ka muna sa labas. Ayun. Ang order sa akin, ang unang ko po, Southern Park. Lahat po yan, ginalugad ko. Yung bahagi ng Southern Park ng Palawan. Nung paalis na ako, mayroong nakiusap sa akin. Kasi yung batil na sasakyan ko, buong-buo po yan, ako lang. At saka yung mga kargamento ko, punong-puno po yun. Nadadalhin ko sa Southern Park ng Palawan. Darating kasi yung mga Hapon. Nakasosyo nila yung barko ng Hapon. Darating po dyan. At pagkatapos, yun po ang unang assignment ko. So, may nakiusap sa akin na kung pwedeng makisabay. Kasi tinuro siya sa akin ng kapitan. Dahil ko ngayon buong batil Ako lang. Pagkatapos, okay naman, pumayag po ako. Pero ang problema, nung palis na po kami, nasa karagatan na po kami, grabe, tinatakpan kami ng malalaking alon talaga. Halos mabuti na lang, gabi. Pero ramdam namin na sinisiklot kami. No, sa gitna ng dagat, sabi ko, naisip ko, Panginoon, ito na kaya yung bahagi ng katulad ng kay Hunas na inuutusan mo. Pagkatapos, iba naman yung kanyang pinuntahan. Na samantalang nasa sentro ako ng paglilingkod, no? Sa gusto ko na makapasok
sa isang malaking kumpanya, nag-interest ako. Pero ang aking bahagi ng trabaho na utos sa akin, malayo pala. Pero hindi ko alam na ito palang estratehiya ng matanda na bago ako ipasok doon para walang hadlang, kinakailangan ko magsimula sa labas. Ganun po. Now, nakasabay ko po siya, nasiraan po yung batel sa lalaki ng alon. Naramdaman na lang namin, pagdating ng umaga, nakita ko, abay, hindi na ito Palawan, hindi na ito Northern Palawan. Nakita ko, ano na po ito, yung Puerto Galera. Ang gaganda ng beach. May mga ilan-ilan ang nakabilad na mga ano sa panahon na yan. Na po, yung mga guest. Pero saka ko nalaman, sabi sa akin ng kapitan, sir, na ano po tayo? Nasiraan po yung makina. Hindi kinaya yung ating biyahe, yung malalaking alon. Nasiraan po yung makina. Kaya dito po natin inilagay sa Puerto Galera para bibili ng mga piyesa sa Manila. Gagawin muna, babaklasin ang mga makina. Tumagal po ako dyan ng 18 dias. Imagine, ang lapit lang ng Palawan, almost 24 hours. Pagkatapos inabot ako ng 18 days. Na po, sa lugar pong yan. Na po. Then, yan na, nagsimula na kami magkwentuhan. Sabi ko sa kanya, hindi ka ba natakot? Sabi niya, hindi. Matanda na siya. Sa panahon na yun, siguro mga magsisenta na. Maliit lang na tao, pero malalaki ang katawan. Sabi niya, may alam ka bang barko na lumubog? Yan. Sabi niya, narinig mo na ba yung pilar? Sabi ko, opo. Ano po yun? Bakal na barko. Sabi niya, lumubog yun. Yan lang sa labas ng Coron. Sabi niya ganyan. Isa ako sa pasahero niyan. Sabi niya ganyan. Noong gabi, sabi niya ganyan, madaling araw, tumagilid yung barko. Sabi niya, pagtagilid na ganyan, lahat ng pasahero nandun. So, pagkatapos nun, bumawi uli. Pagbawi, lahat ng pasahero nandun. So, panik na lahat, nagising na lahat. Pagkatapos nun, sabi niya, naupo. Yun lang, wala na. Pag upo na ganun, lubog na yun. Wala na tuloy-tuloy na. Maraming sumama doon. Sabi niya ganyan. Ako, nakatalon ako. Sabi niya ganyan. Nakamaong akong pantalon. Sabi niya ganyan. Pagkatapos, umaga yan, alas 4 na madaling araw. Kapag madilim pa, sabi niya, pagka may nasasagi akong ganyan, iwas ako kasi pagka nahawakan ka ng hindi marunong lumangoy, yun ay kamamatay mo. Yun. Pagkatapos yun, sabi niyang ganyan, sumunod na mga maliwanag na, kita ko, ang dami nang lumutang na mga patay. Okay? Kalibasa, sabi niya, Bisaya ako, sanay ako sa dagat, floating. Pagkatapos nakita ko, sabi niya, yung ano to, salbabida na bilog, yung parang gulong. Nakita ko, sabi niya ganyan, yun, ang isinuot ko, sinuklob ko, hindi pinasok ko rin ang aking katawan. Umabot ako diyan ng ilang araw. Sumunod na araw, nakikita ko mga fishing boat, namumulot na mga patay. Kumakaway ako sa kanila, pero hindi nila ako makita dahil sa layo. Sabi ganyan. Pagkatapos, pagkalipas pa ng 2 araw, kita ko ang isang isla, sinisikap kong mapalapit sa isla. Sabi yung ganyan. Pagkatapos nun sabi niya, pero malakas ang agos. Mas lalong tinatangay ako palayo. Wala na akong anumang kaisipan na mabuhay, kundi ang mamatay. Yan. Yung asawa ko sa Maynila, sabi niya ganyan, kumuha ng palangga na malaki, pinuno ng tubig. Pagkatapos, kinakausap yung tubig, yung palanggana, Florencio kasi pangalan nun. Insyong, sabi niya ganyan, pakita ka kung saan ka man nandoon, pakita ka para malaman ko. Okay? Kinakausap yung tubig sa palanggana. Ano? Now, 5 araw, nagising siya sa dalampasigan. White sand. Gapang-gapang siya. Nakita niya wala na siyang pantalon. Samantalang may pantalon siyang maong. Katapos,
sumandal siya sa isang maliit na puno. Nakita niya maraming kalat, bunga. Ang daming ibon sa itaas. Iniisip niya, kung ito kinakain ng ibon, pwede rin kainin ng tao. Pinulot niya maliliit. Tapos, dahan-dahang sinobo, piniga. Matamis. Sabi niya ganyan. Hindi niya alam, aratilis pala yun. Matamis. Sabi niya ganyan. Then, mamaya-maya lang, may dumating, 2 tagbanwa. Dumating ang 2 tangay. Pagkatapos, yung isa, naghuugas ng kaldero doon sa dagat. Doon sa mismo dinaungan nila. Yung isa siguro, mangangahoy, napunta banda sa kanya. Nung makita siyang ganyan, inakmaan siya ng pana. Yung baril, sa isda. Nakmaan siya. Sabi niya, Panginoon. Sabi niya, wala palang Panginoon. Hindi tumawag. Sabi niya, naligtas ako. Sabi niya, ilang araw. Sabi niya, ganyan, dito lang pala ako mamamatay. No? Tapos, bumalik yung isa, binalik yung kasama ron. Katapos, binulungan, bumalik na silang 2. Nakma na siyang tatagain ng isa. Wala na siya. Kung tinitingnan niya ganyan, uka-uka na pati yung singit niya, kinain na ng maliliit na isda. Nagkarni na lahat. Ganyan. Pagkatapos, nakita niya yung kanyang salbabida na nandun sa tabi pa rin. Tinaas niya yung kamay niya, pinatong sa ulo, ganyan, nangangahulugan na hindi siya lalaban, at sa kanya ininuso yung kanyang salbabida. Nung makita ng 2, yung kanyang salbabida, saka lang nila naunawan na lumubog siya sa barko. Yun. Kaya ginawa nila, dinala sila sa baryo, doon sa mag-asawang teacher. At yun, pinagpala siya na mag-asawang teacher. Then, marami nagsasabi sa bahagi ng kaligtasan yun, ang sabi niya, bagong buhay ka. Yun lang, bagong buhay ka, ang sabing ganyan. Nako, tandaan natin, ano mang kaganapan sa ating buhay, maganda mo, hindi po matatawag na bagong buhay. Ang bagong buhay nagmumula sa ating Panginoon Kristo. Kung wala si Kristo, wala kang bagong buhay. Nako, yan po. Then, isa pa rin, yung operation manager ko, engineer, yan, ando kami sa Palawan. Tapos sabi niya, nalulungkot siguro, pariba sa pagkatapos sabi niya sa akin, tara, mataas ang yan. Tara, Dick, tayo? To for the road tayo. Andiyan, sabi niya, marami andyan. Kwento-kwento lang, sabi niya, maraming babae dyan. To for the road tayo. Ang to for the road pala, iinom kayo. Sabi niya, hindi ako ganong umiinom. Ano lang paminsan, katuwaan lang natin. Parang ganyan. 2 buti lang tayo ng beer. Yung pala ang ibig siya, to for the road. 2 buti. Sabi ko, engineer, pasensya na po. Hindi ako umiinom. Sabi ko sa kanya, kasi kamamatay ko yan. Allergic po ako. Tapos, hindi magbilyar na lang tayo para nalilibang tayo. Ay, hindi po ako marunong magbilyar. Hindi ako nakahawak pa ng tako para sumundot-sundot diyan, sabi ko sa sa bula ng Sabi niya, tapos yan, lakad-lakad kami. Alam mo, Vic, sabi niya ganyan. Walang kwenta sa isang tao na nabubuhay sa labas ng mundo. See? Walang kwenta sa isang tao na nabubuhay sa labas ng mundo. Nakukuha niyo yung ibig sabihin? Walang kwenta na nabubuhay ka rito na lahat sa'yo ng mga bagay sa sanglibutan, wala sa'yo. Yan. Ganun yung ibig po niya sabihin. Kaya nga, mayroon pong awitin noon, lumang awitin. Hindi ko alam, wala na nakakalam sa inyo yan, sa edad na yan. Ang sabi ron, when I was just a little boy, alam niyo yan? Naririnig niyo yan? Ay, ang kapatid na Sirio, tama yun. I asked my mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? That's what I want to be. See? Yun ang nais niya sa buhay niya. Na po? Maging
guwapito, maging mayaman. No? At ito ang kalimitan na adhikain ng marami. Pagnanais ng marami. Bawat isa po, mayroong pagnanais para sa ating mga buhay. Ano po? Ang estudyante, anong pagnanais ng isang estudyante? Nakapagtapos at magkaroon ng magandang kinabukasan. Ang isang, anong tawag nito? Negosyante, maging maunlad ang kanyang negosyo at kumita ng malaki. Ang sugarol, manalo sa sugal. Yung lasinggero, meron ba? Wala. Lumaklak ng lumaklak. Diba? Yan. Ano pa? Naalala ko nun. Inay Maret. Ano po? Nung nabubuhay pa. Walang laman yung mga ospital. Pagdating doon sa mga buntis, wala talaga. Sa kanya ang takbo lahat. Kaya ang wish niya, sana maraming mabuntis. Walang laman ng mga ospital. Kasi wala, sa kanya punta talaga lahat. Ano po? Mahusay. Mahusay. Kaya ang ano niya, wish niya. Kaya yung mga ano natin, yung box natin noon doon, no? Pagdating sa ano, lagi siya may pinaanak, meron siyang inihulog talaga malaking halaga. Yan. I wish na sana maraming mabuntis. Yan. Okay? Now, pero sa ating pong mga relasyon sa Diyos, ano po yung ating mga pagnanais sa ating mga buhay bilang mga anak ng Diyos? Ano? Narito po si Apostol Pablo na nang magkaroon ng kaugnayan sa Panginoon Kristo ay nagpasimulang ipinaglingkod ang kanyang buhay maliban, sabi ko, kahit na sa bahagi ng dulo ito ay kamatayan. Now, ang sabi na Romans chapter 8, verse 35 to 37, sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapigatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi sa lahat ng mga ito, tayo lalong higit pang mapagtagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. 37. Last verse? Okay. Last verse. Ito po yung kanyang kapanahunan. Ito po yung kanyang nararanasan sa panahon ng kanyang pagkakaroon ng kaugnayan sa ating Panginoon Kristo. Sa panahon ng kanyang paglilingkod, nanganganib ang kanyang buhay, tambak lahat yung mga kasakitan na kanyang nararanasan. Ang sabi diyan, ang kahirapan, ang kapighatian, ang pag-uusig, ang pagkagutom, ang kahubaran, ang panganib, ang tabak, binibilang silang mga tupang kakatayin. Ito po yung kanyang kapanahunan. Kumpara sa panahon po natin ngayon. Ano po? Ang daming kalayaan sa panahon po natin ngayon. Ang daming kagandang oportunidad sa bahagi ng paglilingkod. Pero marami po ang umaatras na maglingkod sa ating Panginoon Kristo. Ang iba, andyan eh. Ibig sabihin, tapos na. Pero pagdating na paghawak ng isang church, nakakatagpo lang ng problema, lalabas sila sa bagay ng paglilingkod. Tapos sasabihin nila, hindi pala ito yung calling ko. Kaya maraming lumalabas. Ano po? Nakakalungkot pagka ganito pong sistema. Ano po? Now, ang sabi ng Hebrew chapter 11, verses 36 to 38, hindi sa lahat ng bagay ito tayo lalong higit pa mapagtagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Okay? Ano man yung mga bagay nating nararanasan.
Ano po? May tuturin pa rin pong pagtatagumpay dahil sa ating paglilingkod para sa ating Panginoon Kristo, sa ating relasyon para sa Kanya. Ano po? Now, ang sabi diyan, sa kabila ng lahat ng katatakutan ito, ang pinaka-nanais ay huwag magkulang sa kanyang paglilingkod, sa kanyang pananampalataya. Huwag siyang magkulang. Nandun pa rin ang bahagi ng kanyang pagnanais sa kabila na marami pong kaganapan ang makapagpatuloy sa bahagi ng paglilingkod sa ating Panginoon Kristo. Magkaroon ng lakas, ang sabi diyan. Lakas ng loob. Ano po? Sa kabila ng lahat, ang kanyang pinakananais, ang sabi diyan, hindi katulad ng marami po parang ningas kugon. Marami pong ganyan sa ministry. Ano po? Yung ano ka talaga, hot na hot. Primero, pag umpisa, hot na hot ka. Ano po? Wala pang kalagitnaan, wala na. Hinahanap ka na, wala na. Ano po? Karamihan ganyan. Ang tawag, may mga bahagi. Ningas kugon, di pa bago-bago na desisyon o pagnanais. Andyan po. Seasonal. Conditional. Na po. Nakita na kayo ng mga taong may kondisyon sa Diyos. Ang kanilang kondisyon, Lord, pagalingin mo lang yung mga sakit ko. Lagi akong magsisimba. Yan. Lord, patigilin mo lang yung asawa ko sa sugal, sa alak, sa babae. Lagi akong laman ng simbahan. May kondisyon. Sino po tayo na magbibigay ng kondisyon para sa Diyos? Ano po? Kuminsan tayo lagi po ang nasusunod sa mga bagay po ng ating mga pagnanais. Ano po? Lakas ng loob, hindi patay sindi. Hindi po sala sa init, sala sa lamig. Ano po? Na paglilingkod. Permanente sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, sa buhay man o kamatayan. Na po? Kalimitan, pagdating ng kamatayan, kayo na lang. Na po? Iwas na tayo. Kamatayan na yan. Di po ba? Ganun po. Na mabigyan ng karangalan si Kristo, may taas si Kristo sa kanyang buhay, makita ng lahat na nakakakilala sa Kanya, ng lahat na nakapaligid sa Kanya, sa bagay ng Kanyang buhay na makita si Kristo. So, kung ikambing po natin sa atin, tayo po anong lakas po natin. Ano po? Mayroong mga taong ang lakas. May tawag yan, lakas ng apog. Di ba? Ang lakas ng apog. Di ba? Lakas lumaklak. Ang lakas tumayak. Sa loto. Ang lakas. Sa chismis. Chismis is life. Ano po? Ano lang yan? Chismis is life. Ano po yan? Basta maganda lang ang dating ng chismis. Okay lang. Ano po? Kesa magtiwala kayo sa Facebook. Kasi sa Facebook, maraming fake news. Maraming scam. Ano po? Okay. Kaya pag kinumusta mo, sabi yan, pungaw. Diba? Pungaw. Taglugon. Taglagas. Walang kabuhay-buhay. Di ba? Ara kwarta, ara bugas, ara sira, puro konsumisyon. Pag sinabi ng puro ara, hanapin mo yung mga Ilonggo. Sa kanila yung ara, mayroon. Di ba? Sa kanila yung kwarta, ginapiko, ginapala. Ibig sabihin, ang daling kumita sa kanila. Pagkatapos, sasabihin, to, pahingin nga ng isang stick ng sigarilyo. Ginapiko, ginapala, yung pala, hihingi lang ng isang stick na sigarilyo.
Okay? Now, mga minamahal, ang kalakasan po na tinutukoy dito ni Apostol Pablo ay ang bahagi ng kagalakan ng kanyang kaugnayan sa ating Panginoon Kristo. Ito rin po yung kalakasan na nasa atin, yung ating relasyon, kaugnayan natin sa ating Panginoon Kristo. Na maging sa panahon ng tinatawag na mga kahapisan, kasalatan, kasakitan, na maging ang anino ng kamatayan ay nagiging katatakutan, pero sa isang anak ng Diyos, isang pagpapala. Sa pong pagpapala. Ano po? Now, ikalawa, naalala ko lang, Acts chapter 3, verse 6, pansinin po natin. Ano yan? Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto. Ngunit kung ano ang mayroon ako, ay siya akong ibibigay sa iyo. Sa pangalan na Yesu Kristo, taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. See? Ito po. Dito pa lang po makikita po natin ang bahagi ng kapangyarihan na mayroon ka. Mayroon po ang bawat isa. Dito po ng panahon, papasok sila sa templo alas 3 ng hapon. Bago sila makapasok, nandun ang isang pulubi na nakaladlad ang kamay sa kanilang pagdaraanan. At pagkatapos nagpapalimos, ang sabi ni Pedro, tumingin ka sa amin. Pilakat din to, wala kami. Pero kung ano yung nasa akin, sa amin, ito ang ibibigay ko sa iyo. Okay? Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Okay? Andito po, ito po yung pinakamahalaga sa bahagi ng ating mga buhay. Ano po? Ang ating pinakananais, nararapat na kasentro po lagi sa ating Panginoon Kristo. Ano po? Ikalawa, sa verse 21, sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Popular po ito. Yung verse na yan, napaka-popular. Noon, bawat may manamamatay, pagka tinignan mo, dekorasyon nila sa kurtina. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Lagi kaya, saga ng akin, ang mabuhay si Kristo, ang mamatay pakinabang. Kahit na yung isang yun, na namatay, hindi na nagising, namatay sa kalasingan, pero yun pa rin yung kanyang ginagamit. Yung bahagi ng mga talata na hindi nauunawaan. Ano po? Ito po yung bahagi na makita natin na mula sa loob o kalooban ni Apostol Pablo. Ano po? Na hindi niya katatakutan ng kamatayan sapagkat ang kamatayan ay magsisilbing pakinabang para sa kanya. Yan. Now, ang isang Kristiyano kapag ka namatay, ang kamatayan ay maghahatid sa kanya sa isang malaking pagpapala. Pero sa hindi Kristiyano, ang kamatayan ang siyang makikinabang. Tandaan ko natin. Ang sabi diyan, 2 Corinthians chapter 8, verse 9, Ikalawang Korinto, hindi kaila sa inyo ang kagandang loob ng ating Panginoong Hesus, Panginoon Kristo, na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Pansinin po ninyong ginawa ng ating Panginoon Kristo. Ano po? Yung pagsusuot lang sa dama, napakahirap. Ano po? Yung lahat ng pasanin at kasakitan, yung sampaling ka, duraan ka sa mukha. Wala pa siguro nangyayari po yan sa atin. Suntukin ka sa sikmura, batukan ka, lahat-lahat ng kairampi, hindi siya kumibo. Lahat tinanggap niya dahil gusto niyang makarating sa isang destinasyon para lang sa ating kalagayan. See?
Ang problema pagdating sa atin, okay lang buhay natin, pawardi-wardi tayo. Ano po? Hindi natin napansin, hindi natin nabibigyan pansin, balikan ng bahagi ng pasasalamat yung lahat ng ito na sinagawa ng ating Panginoon Kristo. No? Kabutihan para sa atin. Pakinabang. Pakinabang ng kamatayan. Ano po? Ang sa atin natural. Ano po? Pag namatay ka, anak ka ng Diyos, pakinabang na yan. Ano po? Tiyak yun. Sa lupa, mamatay muna yung mga ninunog mo, saka ka makinabang. Pero pakinabang, napanandalian lang kasi hindi mo na maangkin yun eh. Hindi ba? Iiwan mo rin. Nako, mag-enjoy ka lang sandali. Tapos, iiwan mo rin. Ganun lang cycle na maganap. Wala kang madadala ni anuman ni katiting, wala kang madadala sa bahagi ng buhay mo. Anuman ang paghirap mo, pagsisikap mo, lahat. Nako, kahit wala ka ng tulog, wala ka ng, nako, pero hindi mo pakikinabangan ng lahat ng yan. Sabi niya, saganang akin ang mabuhay si Kristo. Sa buhay na ito, number 1, pinakamahalaga. Ano man ang gawin mo, kasama mo ang ating Panginoon sa Kristo. Tiyak yan. Pagkatapos yan, pakinabang. Ang sabi yan, 2 Corinthians chapter 4, verse 18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Pansinin nyo, pwede ka bang ituon mo yung yung paningin mo sa hindi nakikita? No? Ang hirap, di ba? Pero sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, may tutuon mo ang lahat ng bagay na yun sa poder ng Diyos. Hindi sa mga bagay nating nakikita. Sapagkat panandalian lang ang lahat ng yan. Ano man ang gawin mo. Ang sinabi ni Job, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa Diyos. Wala kang tanga ni anuman. Paglabas mo, may kim-kim ka nga kung anong, pero pag binuksan ng kamay mo, wala kang anumang nasa palad mo. Maliban, minsan, yung iyak, nadadali mo lang. Minsan, pinapakpak ka pang ganyan. Para lang umiyak. Yun lang. Para lang mabigay sa iyong buhay. Pero wala kang may lalabas sa bagay ng lahat ng pinaghirapan mo. Now, sabi dyan, first, Philippians 4:4. Magalak kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Okay? Tuon po natin ang ating mga sarili. Ano po? Nang Panginoon lang, maging kontento na po tayo. Ano po? Sa kabila ng yung mga naranasang kahirapan sa araw-araw, kakulangan, mga problema, basta mayroon kang Kristo sa puso mo, tiwasay ka na. Ano po? Sapagkat sa Kanya lahat ng bagay. Magalak kang lagi. Kaya, di ba? Mayroon tayong awit nyo. Ano ba ang awit natin? Si Kristo, ano ba yun? Si Jesus ang lahat sa buhay. Di ba? Kaya may ngiti. Kaya may galak. Kaya may tuwa. Di ba? Yun lang. Si Kristo lang ang lahat sa buhay. Ano po? Naging number 1 sa bagay ng ating mga buhay. Ano po? Naalala niyo minsan, tinanong ko minsan, sinong gustong napunta sa langit? Hindi ba? Taasan lahat ang kamay. Hindi po ba? Ang bibilis. Taasan lahat ang kamay. Pero nung tanongin ko, sinong gustong mauna? Okay? Ang hirap, di ba? Nasanay tayo niyan. Dito na. Sinong gustong mapunta sa langit? Abay,
taas naman. Sino ang gustong mauna? Kagad-agad. Bawi. Okay? Para kang ganyan ang tao pagdating sa kamatayan. Subukan mo yung kinakasal. Yung bouquet niya. Ihagis niya ang ganyan. Bouquet talaga. No? Mag-aagawan yan. Pero subukan mo. Yung corona sa patay, ipahagis mo doon sa nagkakasal. Tingnan mo kung may mag-aagawan. Patay na yan. Pinag-uusapan. Bulaklak ng patay. Wala. Ano po? Now. Sabi po ng talata, saganang akin. Naalala ko yan. Palibasa sa atin, okay na yan. Narinig na natin, nauso na sa atin. Nung pumunta ako ng Manila, dumating ako Lunes, Martes, umakyat ako ng Pakil, Laguna para dalawin yung mga kapatiran doon. Na po? Hindi nila alam na darating ako ron. Marami pong mananampalatay dyan na anak ng Christ in you dati. No, diyan tayo unang nagbukas ng gawain. Pakil, Laguna. Na po? Now, hindi nila alam na darating ako. Nung panahon na yan, nag-aaral pa si Vladi, kapatid na Vladi dyan, sa Bible School. Now, pagdating ko ron, gulat sila. Martes yan pala, tuwing Martes may gawain sila. Yung gawain naman nila, bahay-bahay, house to house, pero paghahanda. No? Kaya yung bahay na natukahan, nasa iyo na ang gawain, maghahanda ka talaga. Paghandaan mo talaga, hapunan yon, kakaroon ng hapunan. Ano po? So, mayroon din silang bahagi, may mga dinadala rin sila. Now, dumating ang punto ron na ako ang nagsasalita, andun din yung kanilang pastura. Pastura Mga 50 anyos na mahigit. Ayan. So, sabi ko sa kanila, sinong gustong mapunta sa langit? Abay, unang-una yung pastura. Taas kagad siya ng kamay. Ay, ganyan. Sinong gustong mauna? Ganyan kagad siya. Tawanan yung lahat. Ay, pastura siya Ibig sabihin, hindi siya handa. Hindi siya handa kapag kaganon. Ano po? Bigay bawi kaagad. Kaya nabigla rin ako, nakapagsabi ako, kasi single pa rin si doktora Gusto pa rin, si pastora, gusto pa rin niyang makapag-asawa. May edad na kasi matanda na, single pa rin. Ano po? Kalimutan ko na pangalan ng pastora na yan. Ano po? Yun po. Ang sabi ng talata, saganang akin ang mabuhay ay si Kristo. Gaano po katotoo ito sa ating mga buhay? Ano po? Alam po nyo, naalala ko nung kabataan ko po. Bata pa ako maliit. Father ko ang unang naging Kristiyano. Na-save po siya sa isang evangelistic crusade. Diyan sa plaza ng Coron. Tent lang na malaki ang itinayo ng isang misyonero Amerikano. Doon siya nakakilala sa Panginoon. Linggo-linggo yan, nasa church na kami. Siya ang unang naging mananampalataya. Then, meron kaming kapitbahay dyan sa Malbar. Diyan ang bahay namin, malaking bahay nung araw. Buhay pa yung father ko. Kapitbahay namin. Ilan pa lang ang bahay dyan. Tinatawag siya pastor. Pero hindi ko nakikita sa loob ng church. Ano ko? Kilala niyo yan. Hindi ko siya nakikita sa loob ng church. Pero kung tawagin siya pastor, pagka nakikita ko siya, kahit na araw ng linggo, nandun siya sa gitna ng dagat, naglalangoy ng mga bato, ng mga bahura. Ikinakarga doon sa bangka niya na hindi naman bangkang yung malapad, yung ganyan-ganyan sagwad. No? Birok ba yung tawag doon? Yan. Punong-puno yun, tapos dinadala niya sa kanilang lugar, tinatambak doon, kasi dagat pa nung araw yan, tinatambakan niya. Sabi ko, paano kaya naging pastor ito na hindi ko nakikita na nagsisimba man lang kahit araw ng linggo? Ano po? Minsan may mga buhay po na ganito po tayo. Ano po?
Minsan, naisip natin, paano kaya kung pinaalam sa iyo ng Diyos na 1 linggo na lang ang buhay mo? Di ba? 1 week na lang. Ano ang gagawin mo sa buhay mo sa loob ng 1 week? Di ba? Iba-iba siguro. Maring ang iba, mag-aapura. Saka magbabasa ng Bible. Saka ngayon, pipray ng magpipray. Ang iba gusto, laging merong gawain. Ano? Ganon magiging sistema. Ano? Para lang bawiin yung lahat ng kanyang mga atraso sa bagay ng kanyang pagpapabayo sa kanyang relasyon sa Panginoon. Alam nyo, nung nasa kulyon ako, unang panahon ko sa kulyon, hindi pa ako nagkakaroon ng gawain. Hindi pa ako nagkakaroon ng ibang mga bahagi, pag-share. Pinipresenta ko lang yung sarili ko sa tao, na makita nila ako, na gano'n, malaman nila na magbubukas ako ng gawain. Gano'n. Malungkot. Pag wala ka sa church, pag wala ka, pagka-araw ng linggo. Kaya nakiki-fellowship ako. Ang problema, hindi ako tanggap. Ano po? Hindi ako tanggap sa kulyon ng marami. Ang nakakaunawa lang sa akin, yung talagang malawak ang kanilang pananampalataya. Ano? Dumalo ako sa evangelical Holy Week. Siyempre, gusto ko makipag-fellowship sa kanila. Ano po? Araw ng linggo, kinakailan sa gawain din ako ng Panginoon. Pagkatapos yun, dumating ang pastor, matanda na yung pastor. Tapos sabi niya, "Oh, pastor, andito ka pala. Pastor, dito tayo sa unahan." Sabi niya ganyan. "Okay na ako dito, pastor." Sabi ko ganyan. Dito na lang po ako. Ilan din lang sila. Diyan sa evangelical. Tapos yun, sa bagay, bigla siyang sumagot. Bagay, maganda dyan. Maganda makiramdam dyan. Kagad-agad, ganun kagad. Sabi ko, anong klase ito na yung nilalapit ko yung loob ko, pero iba ang sistema ng kanilang paniniwala pagdating sa akin. Katapos lang yan, ng araw, ayun na, yung kanyang elder sa church. Ikaw, pastor, yan eh. Ikaw, pastor, kaya nandito ka para lang sa mga bata. Huwag mong pakikialaman yung mga matatanda sa kalsada yan. Sa gitna ng kalsada. Nakakalungkot kapag ka ganitong sistema ng buhay ng tao ng isang Kristiyano. Ibig sabihin, nagpaparami ka lang dahil sa iyong relihiyon. Kaya sabi ko, abay, purihin po ang Panginoon. Kung lahat ng matatanda nakakilala na sa Panginoon, lahat ng matatanda dito sa kulyon, nakakilala na sa Panginoon, please, palaguin po ninyo. Pero kung hindi pa, yan pong layunin ng Diyos kung bakit nandito ako. Kaya makikita nyo yung kompetensya ng relihiyon kisa doon sa bahagi ng pagpapahayag mo ng katotohanan. Pero yung taong yun na nagsurot-surot sa akin, hindi ko alam kung anong sakit eh. Nung ma-confine na siya, alam niya may taning na siya. Dinalaw ko siya. At pagkatapos, binigyan ko ng mga assurance, ng mga talata, uusap kami, hinihipo-hipo din na ako ng bandang muli. Pastor, forgive and forget. Sabi ko, wala po sa akin po yun. Natur lang po yun, sabi ko. Pinupuri ko ang Panginoon, sabi ko, na naging kalakasan ko po kayo, sabi ko sa kanya. Namatay po yun. Pero nandun po yung bahagi na naging pagpapala pa rin ang kanyang buhay. Pakinabang sa gitna ng kanyang kamatayan. Now, ganito po tayo. Bawat minuto, nakasalang ka
Kahit yan sa kinalalagyan mo, pinaupuan mo dyan. Kahit pag-uwi mo ng bahay, nakatakda ka. See? Ang sabi ng Bible, Hebrews chapter 9, verse 27, it is appointed unto man once to die, and after that, the judgment. See? Nakatakda ka na mamatay. Hindi mo alam ang oras. Pero darating sa buhay mo. Huwag mong pangawakan yung lakas mo. Huwag mong pangawakan yung kabataan mo. Darating sa'yo. Paano kung dumating? Anong pagnanais mo sa buhay mo? See? Sigurado ka ba sa buhay mo? Nakapaglingkod ka na ba sa buhay mo? Ang sabi ng 2 Timothy, chapter 4, verse 6 to 8, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na binuo sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nadatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang kurunang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na yon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng kuruna. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Si Apostol Pablo po mismo yan ang nagsasabi. Sa panahon ng kanyang paglilingkod sa Panginoon, dumating na siya sa tinatawag na finish line ng kanyang buhay. Pero nandun pa rin ang bahagi ng kanyang katapatan, ng kanyang buhay, kung paano niya ginugol ang kanyang panahon sa bahagi ng paglilingkod sa ating Panginoon Jesucristo. Kumusta po tayo? Kailan tayo nagkaroon ng relasyon sa ating Panginoon Jesucristo? Ilan na ang masasabi nating pakinabang na pwede nating anihin pagdating ng panahon ng yugto ng iyong buhay? Ilan ang pwede nating bilangin na pakinabang sa ating mga paglilingkod? Ang sabi ni Apostol Pablo, tatanggapin ko na ang kuruna. Naging tapat ako sa pananampalataya. Ano po? Gaano po sa ating buhay yung tinatawag na bahagi ng kaalaban ng pananampalataya at paglilingkod? Masasabi natin, sa ganang akin, ang mabuhay si Kristo. Ano po? Nakikita ba? Nakikilala ba ng tao na nakakakita sa atin? Yeah. Alam nyo, mga minamahal, ito isang bagay na ito. Anak ka ng Diyos, Kristiyano ka, kapag ka alam mo na makapagbibigay ng kasalanan sa iyo, patayin mo. Yan. Pakinabang niyan, buhay sa iyo, si Kristo. Buhay sa iyo, si Kristo. Ang sabi ng verse 7, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Mga minamahal, pansin ninyo ngayon, 5 days na lang. 5 days na lang. Diyan natin makikita ngayon. Ano po? Muling tapat sa pananampalataya. Ano po? Marami diyan pinapainan. Kaya makikita nyo yung luto na ginagawa ng dyablo. Magbibigay yan, kasadyaan. Ayan na. Kasadyaan, ilang araw yan, kasadyaan. Magbibigay yan, lahat-lahat, o DepEd, o ganito, DPWH, o kung sino-sino yan, kung ano ng mga sangay. Ano, o ito, bibigyan ng partisipasyon.
para lang makiisa sa bahagi ng gawain ng sanglibutan. Tandaan po natin yan. Paggawain ng sanglibutan, hindi po yan para sa Diyos. Patay dyan si Kristo. Ang sabi na Romans chapter 12, verse 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Alam ba niyo kung ano kalalim masaganang habag na yan? Sa atin. Ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. See? Kalugod-lugod. Kaluwa-luwalhati ang inyong sarili para sa Diyos. Pero nakakalungkot. Kita mo, pagdating na street dancing, kahit Kristiyano, di ba, laban yan. May panalo lang yung team. Lahat-lahat. Buhay si Kristo. Palagay nyo? Okay? Ang dami dyan, karangalan ang gusto nila. Maging alay mong buhay mo. Ang pag-alay dyan, nung araw, sinusunog, pinatutulo ang dugo. Pero ngayon, sakripisyo mo. Kakalungkot. Pakikilala dito, Kristiyano sa bahay, pupunta, Kristiyano, pipray ko pa. Tatakbo siya ng ganito, ganun. Ay, nung lumabas, ayun na. Nakita ko ngayon sa picture. Kabagabag. At ituloy ako, nagkasala. Sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo. Kahit ano pa ang dumating sa iyo, gilitan ka man ang liig. Andun pa rin ang pananampalataya ko sa aking Diyos. Ito po yung mga alagad. Kung alam lang niyo kung anong kinamatay ng mga yan, mga alagad. Si Matthew, tabak. See? Tabak. Yung tabak na yan, hindi man ginagamit sa kahoy kung saan. Sa tao. Si Marcos, ginapos ang kamay. Pagkatapos pinahatak sa kalsada sa mga kabayo. Tingnan nyo kung paano ang itsura ng isang tao na mamamatay sa gitna ng kalsada na wala na matitira sa kanyang muka, sa kanyang katawan. Si Lucas binigti sa kahoy. Si Juan, inihulog, nilaglob sa kumukulong putik langis. Pero himalang nabuhay. Nung mabuhay, dinala siya sa isla ng Patmos. Doon siya kinulong. Doon niya nasulat ang Revelation. Lahat-lahat ng yan. Ito po yung mga buhay ng mga tao na kung saan nandun, na handang mamatay para lang sa kanilang kaugnayan sa ating Panginoon sa Kristo. Dahil nga, ang kamatayan maghahatid ng pakinabang. Ano po? Ano po nga matuto tayong tumayo sa ating pananampalataya? Nako? Hindi yung okay lang tayo. Kung inaasahan mo na magdadala sa iyo, na sikat ka, na ganito, ganon, nakakahiya po yan. Sarili mo lang. Hindi ang Diyos. Patay si Kristo sa iyo. Yan po. Binubuksan ko lang po ito kasi 5 days na lang. Lagi yan. Lagi kong binubuksan yan. Matuto tayong lumaban sa ating pananampalataya. Alam po niyo, may pastor na ngayon. Nalaging young people ko nung araw. Pastor na ngayon. Tinawag siya ng Diyos sa paglilingkuran. Porter siya dati. Kahit ano yan, pinapasok niya. Pero nung magkakaroon ng mga street dancing, pati ang porter, sasayaw, kayo na lang. Panggalinan niyo ako sa trabaho ko. Hindi ako sasayaw dyan para lang sa may takot ako sa Diyos ko. Okay? Saludo ako sa buhay ng tao pong ito. Naging speaker na natin dito. Kinuha ko siya.
Talagang tinawag siya ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Ano po? Maraming namatay na tapat ang puso na hanggang sa tinawag, dalagutan ng hininga. Andun ang kanilang pananampalataya. Hindi sila nagbago. Sabi ko, purihin ng Panginoon sa buhay ng mga taong ito. Naglingkod ng totoo. Naglingkod ng totoo. Now, para makita po natin na buhay sa atin si Kristo, ano mang magbibigay kasalanan sa iyo, na matatakpan si Kristo, patayin mo, makikita mo, buhay si Kristo. Nakuha niyo ibig kong sabihin? Nakuha niyo ibig kong sabihin? Sa ganang akin na magbuhay si Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. Pakinabang yan. Pagka namatay ka, talaga pakinabang yan. Pero mayroon pang isang bagay, dito pa lang sa buhay mo, bilang anak ng Diyos. Kung mayroong bahagi na magbibigay sa iyo ng pagkakasala, na masisira si Kristo, patayin mo. Buhay si Kristo. Nakukuha po ninyo? Ay, manalangin. Amang banal, maraming po salamat. Sa iyong mga salita, na kung saan Diyos patuloy na kasangkapanin mo po sa aming mga buhay. Nasa panahon po kami, Diyos, na kung saan magulo ang aming sanglibutan. Nasa kabila nito, Panginoon, naroon po ba, Diyos, ang bahagi na kung saan patuloy kang nahayag sa pamamagitan, Diyos, ng buhay ng iyong mga anak. Gawin mo kami, Ama, na maging karapat-dapat sa bagyo sa aming kaugnayan sa aming Penso Kristo. Na sa aming buhay, ang mabuhay, O Diyos, ang kanyang kaluwalhatian at ang kamatayan maging pakinabang. Salamat sa mga salita. Purihin ka. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Penso Kristo. Amen.